Kung pagkain na gawang probinsya ang usapan, nilupak na kamuting kahoy ay aking ilalaban. Simple lamang ang mga ingredients pero medyo nakakapagod ang proseso. Pero talagang panalo kapag natikman mo. Sa pagkuha pa lamang ng laman ng kamuting kahoy ay medyo challenge na kaagad dahil itong pinagkuhanan namin ay sa taas ng bundok na hindi na nalilinisan. Itong mga kamuting kahoy na kinuha namin ay dating tanim ng mga dating katutubong mangyan na nagtrabaho dito para magkaingin sa bundok ng mga angkil namin. Dahil may katagalan na nga rin itong mga tanim na kamuting kahoy dito kaya naman pinili na lamang namin yung mga medyo mura dahil karamihan sa mga nakuha namin ay medyo magugulang na hindi na pwedeng lupakin. Nang sinimulan na namin na balatan itong mga nakuha namin na kamuting kahoy ay medyo naging challenge ulit ito sa amin dahil tag-araw na ngayon kaya naman talagang madikit na ang mga balat nito sa laman nito. Nagpakulo na rin kaagad ako ng tubig na aming paglalagaan para pagtapos namin itong balatan mabilis na lamang ang pagpapalambot. Habang nilalaga namin ito at hinihintay na lumambot, naglibang-libang na lamang muna kami. Ang dalawa naming pinsan ay nangangawil at kami naman ang dalawa ko pang pinsan ay naghanap ng makakain. At ang mga nakita naman namin na pagkain ay mga prutas na maaasim, kamyas at mangga pero katalo na sa asin at sili. Katapos namin kumain, sakto rin na nainin na itong nilalaga namin. At bago namin simula ng pagbabayo, tinanggal muna namin ang matitigas na parte nitong mga kamuting kahoy. At nang sinimulan na namin ang pagbabayo, dinubling linis muna namin itong lusong na aming gagamitin. Maalwan at madali lamang kung titingnan, pero wala pa isang minuto no nagsimula sa pagbabayo, ramdam na kaagad ang kunat at ang lagkit nito. Kung ang akala ng iba ay madali lamang para sa isang tao ang paglulupak nito, kaya naman siguro kung ang gagamitin ay saging o kaya naman ay gabi. Dahil para sa amin itong ganitong dilaw na kamuting kahoy ang pinakamahirap na gawing nilupak. Lalo na at purong dilaw na kamuting kahoy itong ginawa namin. At yung ibang pampalasa na aming gagamitin ay ginawa ko na lamang sauce na katigba kung tawagin dito sa amin. May ilang proseso din ang paggagawa ng nilupak. Katulad na lamang ng hinahalo na anyog sa pagbabayo. Pero ang ginawa namin dito ay puro lamang dahil ito ay mas matagal mapanis. Madali din lamang ang proseso ng paggawa ng sauce nito dahil ipaghalo-halo lamang ang mga sangkap nito at ipapakulo hanggang sa tuluyan lumapot. Nilagyan ko rin ng royal ang sauce na ginawa ko na isa sa pinakamagandang kapares ng nilupak. At para naman sa mga nakatatanda, ang pinakamagandang kapares ng nilupak ay may mani. Tatlong pinsan ko dito ang nayaya ko na gumawa ng nilupak at tatlo kami dito na nagpapalit-palit sa pagbayo. At yung isa naman ay maliit pa kaya naman nangangawil na lamang siya habang kami ay nagbabayo dito. Sabi nga ng mga pinsan ko dito, para na rin daw kami nag-gym habang naglulupak dahil talagang masakit sa kalamnan ang pagbabayo nito. Dahil hindi rin kalakihan ang butas ng lusong na aming pinaglulupakan kaya naman nakailang ulit din kami dyan o ilang beses kami nagsalang dahil medyo marami-rami din ang nakuha namin na kamuting kahoy. Naluto na at lumamig na ng tuluyan ang sauce na ginawa ko at hindi pa rin kami gaanon tapos sa pagbabayo kaya namang ilang oras pa ang lumipas bago kami natapos sa paglulupak. Kanya-kanyang kain na kaagad matapos ang ilang oras na paglulupak at mapapasabi na lamang talaga na sulit talaga ang pinagpaguran. At hanggang dito lang rin sa bidyong ito. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.